pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Tila bahagi na ng kamay nilaan ng siksikan at mabigat na trapiko sa lansangan. Lumalala ang problemang ito kapag may okasyon tulad ng Pasko. Sa sobrang sikip ng mga kalye dito sa lungsod ng Maynila, lalo ngayong panahon ng Kapaskuhan, ang bagay na sakyan ay mga two-wheeled vehicles o di kaya yung mga scooter gaya nito gamit ko. Bukod sa truck, jeep, tricycle at pedicab, isa ang kuliglig sa sinasabing nagpapasikip ng mga kalye dito sa lungsod ng Maynila. Inikot ko ang Binondo at Tondo. Isang linggo makalipas ang naging marahas na protesta ng mga kuliglig. Mangilan-ngilan na lamang ang pumapasada sa kanila. Sa pag-iikot namin dito sa lungsod ng Maynila, ilang araw matapos yung rally ng mga kuliglig na nauwi sa Karasan, marami pa rin kami nakikita nagbabiyaheng kuliglig gaya nito. Kasabay ko silang bumabiyahe. Karamihan pa sa kanila, may sakay na pasahero at punong-puno ng kargada. Habang lumalalim ang gabi dito sa lungsod ng Maynila, dito naglalabasan yung mga kuliglig. Dahil sa araw, madalas na raw silang hulihin. Isang dekada nang bumabiyahe sa Kamaynilaan ng mga kuliglig, ngunit nito lamang Disyembre, mahigpit na ipinatupad ang pagbabawal sa pagbiyahe ng mga kuliglig sa lahat ng lansangan. Nangangahas na lamang pumasada ang ilan sa kanila, gaya ni Rico. Kahit alam nilang mahigpit na silang pinagbabawalan ng Manila City Government. Kamusta? Nakakabiyahe pa ba kayo? Kuliglig? Hindi na kano po. Hindi na gano? Pero paminsan-minsan nakakabiyahe. Ano humina yung kita nyo? Ha? Gaano kahina? 200. Dating? 400, 300. Anong nararamdaman mo ngayon? Nararamdaman nyo na yung higpit ng mga pulis? Ha? Pero kasi sumusunod naman kami sa batas. Pero nadadamay lang kami sa batas. Oktubre nang lumabas ang ordinansa. Kaya nga nauwi sa sigalot ang protesta ng ilang grupo ng mga kuliglig kamakailan. Ganun na lang ang kapit ng mga driver sa kanilang kuliglig. Lalo't ang ilan sa kanila, literal na umaasa at nakadepende ang buhay dito. May 4 na taon ang nakatira sa kuliglig ang pamilya ng mag-asawang Victoria at Edmond. Dating nangungupahan sa isang apartment, pero ngayon, nagkakasya lamang ang mag-anak sa bubong at trapal ng isang kuliglig dahil hindi na nila kaya ang upa na 1,500 pesos. Paano mo napapatira yung pamilya mo dito? Hindi ba mahirap? Minsan nahirapan din ako minsan walang kita, minsan huli-huli pa. Kaya hindi ako makaano ng bahay. Wala kang kita, hindi ka makapagrenta, gano'n? Oo. Dito na lang? Libre bahay? Hindi, naano rin naman kasi ako Minsan, pagka may kita, sa pagkain lang napupunta. Pero walang budget sa bahay? Hindi ko kaya Pag umulan ng malakas? Nilalagyan ko na ng trapal. Trapal ka? Hindi nababasa? Pero malamig? Oo, yun nga lang, malamig. Nagagawa rin daw naman ng mag-anak ang mga nagagawa nila sa isang bahay. Pero kung papipiliin pa rin sila, mas mainam ang tumira sa isang maayos na tahanan. Kaya nga nag-iipon si Edmond sa pamamagitan ng pagkayod niya bilang kuliglig driver para maikuha niya ng isang disenteng tirahan ang kanyang pamilya. Pero sa ngayon, nakalutang ang pag-asa ng mag-anak na makalipat sa isang apartment dahil hindi pa tiyak
kung makakapagpatuloy siyang pumasada. Eh ngayon, nagkakahigpitan. Paano yan? Apektado ka ba? Kasi minsan hindi ko na nababiyahe ito. Nandito na lang to. Bahay na lang talaga. Oo, bahay na lang talaga. Ayun na lang binabiyahe ko, padyak. Ang kuliglig ay isang transportasyon na may ahambing sa isang padyak. May sidecar at pwedeng sakyan ng pasahero. Pero sinalpakan ng makina, ginagamit karaniwan sa mga bukid ng mga magsasaka at mangingisda. Dito sa Divisoria, unang ginamit naman ito bilang panghakot ng mga paninda, gaya ng mga prutas. Di nagtagal, naisipang gamitin na rin sa pagbiyahe ng mga hindi naman makabili ng isang tricycle. Ang halaga kasi ng isang tricycle ay umaabot ng 100,000 piso kumpara sa 40,000 piso na halaga lamang ng kuliglig. Dahil mura, lumobo ang bilang ng mga kuliglig sa 10,000. Mahigit 10 taon na akong nagmomotorsiklo, pero takot akong humawak ng tricycle o sasakyang sidecar. Iba kasi ang estilo ng pagsakay sa mga ganitong bihikulo. Matataranta ka, lalo kung hindi ka sanay. Kahit pa may pagkakahawig ang disenyo ng motorsiklong sidecar, kakaiba ang kuliglig pagdating sa makina at pagmamaniobra. Naintriga ako kung paano nga ba imaneho ang sasakyang ito. Kaya sinubukan kong i-road test. Anong unang gagawin? Pipindutin to. Yung gasolina. Gasolina, tapos? Tapos hatakin tong yoyo. Oo. Pagka hinatak to, Isang hatak lang yan, di ba? Tapos? Pagka, Hawak mo yan. pagka kung umandar na, dahan-dahan tong pambel. Dahan-dahan lang. Oo. Pagka na-adina na to, aandar na to. Sabay alalay sa preno. Paano kayo hinto? Bitaw lahat. Yan. Wala kang tag, wala Patay kang yung makina. tag. Eh kung gusto mo umaandar yung makina dito, Oo, alalay lang, ganun-ganun yun. Galaw-galawin lang. Okay, sige. Tara. Yan, yan. Sa isang kalye na hindi gaanong dinadaanan ng sasakyan ako nagpaturo. Mahirap kasi ito para sa isang baguhan. Ay! Sorry. Doon na kayo, Dan! Hirap ah. Matabi ah. Matapos mamatayan ng makina ng kung ilang beses, sa wakas, napatakbo ko na si Kuliglig. Hop. Nakapa ko na sana ang sikreto. Kaso, Okay, todo, din. Tapak. Sa pambel. Hindi kaya. Konti na lang to. Todo. Naku, wala na. Wala nang gasolina. Ayos mo yung pagmamaneho ko kanina. Kaso masyadong malakas pa yung revolution. Malakas sa gas.